Ito pong na-file namin na kaso sa ombudsman ay independent ito dun sa maifa-file na impeachment case laban kay Sara Duterte siguro February 9, ano? Dito kasi kinover namin lahat ng mga na-discovering anomalya noong Quadcom hearings, tapos dun sa aming sariling investigasyon, at kung ano man iba pang nakalap namin na ebidensya. So dito, bukod dun sa 650 million pesos confidential funds na ito, alam na ng mga kababayan natin, yung Mary Grace Piatos, at yung mga ibang fictitious names na ginamit para ma-liquidate o makuha yung pera. Bukod pa riyan, nung mayor, si Vice President Sara, ay nagwaldas din siya ng 2.7 billion pesos na confidential funds, at ganun din yung modus. Ghost employees, fictitious names din yung ginamit. Kaya ito kasama yan. Then isa pang natuklasan dun sa mga hearings nung sa Quadcom ay yung 8 billion pesos na overpriced na laptops. Yan, meron din. Tapos meron siyang 12 billion pesos na COA disallowances, 7 billion pesos na unliquidated cash advances, tapos merong 2 billion pesos mahigit na ill-gotten wealth, at ito yung hindi niya na-declare sa SALN niya, at meron din siyang mga dividendong nakuha mula sa isang drug lord nung siya ay mayor. So bribery naman yan. Kaya lahat ito, ilan lang yan dun sa mga naipasok doon sa kasong i-file namin. Mainly documentary evidence, yung mga sa confidential funds, sa Davao, dito sa OVP, sa DepEd Secretary. So yan, mga COA reports, at yung mga other financial reports na sinamitin nila doon sa Quadcom. Pero meron din mga testimonial evidence, kasi meron isang Undersecretary ng DepEd na siya mismo ang nag-admit na isa siya sa tumatanggap ng payola galing kay VP Sara. So may ganyan. Then meron ito ngayon yung bago, yung allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Ito rin ay nakapasok ito dito sa inihain namin na kaso. Then finally, yung bank accounts documents na sinamiti ko pa noong 2016, na nandoon yung pamilya Duterte, kung saan nakikita kung paano sila tumatanggap every 6 months ng dividendo mula sa isang drug lord, at ito in the form of managers checks under their names. So 40 to 50 million ang natatanggap nung pamilya Duterte, simula kay Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, kasama si Kitty. Tumatanggap sila ng dividendo mula sa isang drug lord. In the case ni VP Sara, siya nung tinatanggap niya to ay siya ay mayor ng Davao City. So hindi lang sa hindi niya dineclare sa kanyang SALN, kung hindi, bribery din ito kasi siya ay nasa pwesto noong mga panahon na yon. Kaya solid itong ebidensya na present namin, and in fact, na-confirm na ito ng ombudsman noong 2017 na parehas yung dokumentong nakuha nila from AMLAC doon sa aking mga dokumentong inattach ng aking plunder case labang kay Digong.